Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalan ng katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Pumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 6, talatang 31 hanggang 34. Ito po ang sinasabi. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo takapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na anang inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas,
at ikaw ang aming pag-asa sa bawat panahon. Sa iyo namin inahabilin ang lahat ng aming mga dalangin. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kapatid naming may karamdaman. O Diyos na dakilang magagamot, ipadama mo ang iyong mapagpagaling na kamay. Hipuin mo ang mga katawan na nanghihina, ang mga pusong nababalisa, at ang mga isipang napapagod. Bigyan mo sila ng lakas, kapayapaan at pag-asang nagmumula sa iyo. Palakasin mo rin ang loob ng kanilang mga mahal sa buhay at gawing daluyan ng iyong habag ang mga doktor na tagapag-alaga. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang trabaho, Panginoon. Nasamahan mo sila sa kanilang paglalakbay sa bawat gawain ng kanilang mga kamay. Ingatan mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo ng karunungan sa pagpapasya, sipag sa paggawa, at katapatan sa tungkulin. Naway maging daan ang kanilang trabaho upang maparangalan ka at maging pagpapala sa kanilang pamilya at sa kanilang kapwa. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, Ama, yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig sa kabila ng kalayuan sa kanilang tahanan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob sa pagod, aliw, sa pangungulila at proteksyon sa bawat araw. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya, Panginoon, na naiwan sa Pilipinas at panatilihin mo ang kanilang pananampalataya at pag-asa habang sila'y nagsasakripisyo para sa kinabukasan. Amin din inilapit sa inyo, O Diyos, ang aming bansa. Panginoong Hesus, ang aming mga bansa, aming ininadalangin ang Pilipinas. Pagkalooban mo po kami ng mga pinunong may takot sa iyo, may malasakit sa mamamayan, at tapat sa paglilingkod. Hilumin mo ang mga sugat ng pagkakahati-hati. Itanim mo ang katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa bayan namin. Gabayan mo kami bilang isang sambayanan na lumalakad ayon sa iyong kalooban. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Maawaing Diyos, lingapin mo po ang mga mahihirap, ang mga nagugutom, ang mga walang tirahan, ang mga inaapi at nakalilimutan ng lipunan. Ikaw ang kanilang pag-asa kapag ang mundo ay tumatalikod. Pagkalooban mo sila ng sapat na pagkain, sapat na dignidad, sapat at pagkakataon. Gamitin mo rin sila, Panginoon, bilang mga instrumento ng iyong awa at pagmamahal. Amin ding inilapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapastoran, ang mga naglilingkod ng iyong iglesia. Ama, salamat po sa kanilang buhay at tapat na paglilingkod. Palakasin mo ang kanilang espiritu kapag sila'y napapagod at pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban mo sila ng karunungan, katapatan sa iyong salita at pusong mapagpakumbaba. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya.
Bigyan mo sila ng kapayapaan at balutin mo sila ng iyong proteksyon laban sa anumang tukso at mga pagsubok. Naway ang kanilang buhay ay maging malinaw na patutuo ni Kristo sa iyong bayan. Panginoong Hesus, tinatanggap namin na Ikaw ang may hawak ng aming buhay at ng aming kinabukasan. Salamat po sa pakikinig sa aming mga panalangin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sapagkat Ikaw ay mabuti, tapat at maaasahan magpakailanman. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ang talatang ito, mga kapatid, sa Mateo, tinatapos ni Jesus ang kanyang aral tungkol sa pag-alala at pagtitiwala sa Diyos. Hindi niya binabaliwala ang tunay na pangangailangan ng mga tao. Ngunit itinuturo niya ang mas malalim na problema. Ang pusong nawawalan ng tiwala sa Ama. Ang pag-aalala ay kadalasang bunga ng pagkalimot kung sino ang Diyos at kung gaano niya tayo minamahal. Sinabi ni Jesus, mga kapatid, huwag kayong mabalisa. Ito ay hindi lamang paalala, kundi isang paanyaya sa pananampalataya. Kapag ang buhay ay umiikot lamang sa tanong na ano ang kakainin, no? Tanong na ano ang kakainin at ano ang isusuot. Unti-unting nagiging alipin ang tao ng pangamba. So ang ganitong pamumuhay, mga kapatid, ay inahalin tulad ni Jesus sa mga hindi kumikilala sa Diyos bilang ating Ama. Sa mga taong umaasa lamang sa sariling lakas at kakayahan. Ngunit, ipinahayag ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan. Alam ng Ama sa langit ang ating mga pangangailangan. Ang Diyos ay hindi malayo o walang pakialam. No? Siya ay Ama na nakakakita, nakakaalam, at nagmamamalasakit. Ang kaalamang ito ang dapat maging ugat ng ating kapayapaan. Kung ang Diyos ang nagkakaloob sa mga ibon ng pagkain at nagbibihis sa mga leryo ng parang, gaano pa kaya niya aalagaan ang kaniyang mga anak? Sa gitna ng paalalang ito, mga kapatid, inilagay ni Jesus ang sentro ng tamang pamumuhay. Higit sa lahat, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran. Ibig sabihin, mga kapatid, unahin ang paghahari ng Diyos sa ating puso at ang pamumuhay na kalugod-lugod sa Kanya. Kapag ang Diyos ang inuna, ang ating mga prioridad ay naaayos at ang ating mga alalahanin ay nababawasan. Ang pangako ay malinaw, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos ay malinaw. Ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. So ang Diyos mismo, ang Diyos mismo ang kikilos upang tustusan
ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ayon sa talatang 34 o 34, nagbigay si Jesus ng praktikal na karunungan. Huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas. Di ba? Huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas. So ang pag-aalala sa hinaharap ay nag-aagaw ng lakas na kailangan para sa kasalukuyan. Ang bukas ay wala pa, mga kapatid. Ang bukas ay wala pa. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay sapat ngayon. No? Sapat ngayon. Hindi sinasabi ni Jesus na huwag magplano, kundi huwag magpabihag sa takot sa hinaharap. So ang bawat araw ay may sariling hamon, mga kapatid. At ang bawat araw ay may sapat na biyaya mula sa Diyos. Sa ating panahon, ngayon, kung saan laganap ang kawalan ng katiyakan. Sa trabaho, sa kalusugan, at sa kinibukasan. Ang Mateo Kabanata 6, talatang 31 hanggang 34, ay isang paanyaya sa payak ngunit matibay na pananampalataya. Tinatawag tayo ni Jesus na mabuhay ng isang araw sa isang pagkakataon. May pusong nagtitiwala at may buhay na inuuna ang Diyos. Sa huli, mga kapatid, ang mensahe ng Mateo 6, talatang 31 hanggang 34, ay ito: kapag ang Diyos ang ating Ama, mga kapatid, ulitin ko, kapag ang Diyos ang ating Ama, hindi tayo kailangang mabuhay sa takot. No? Hindi dapat. Hindi tayo kailangang mabuhay sa takot. Kapag ang kaharian ng Diyos ang ating inuuna, ang kapayapaan ang nagiging bunga. At kapag ang bawat araw ay inihahabili natin sa Kanya, matutuklasan natin na ang Kanyang biyaya ay laging sapat, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at tapat na biyaya. Salamat sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob sa hininga ng buhay at sa lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay, nagtutuwid at nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami sa kapatawarang iyong iniaalok, sa pag-asang muling bumabangon at sa pagkakataong magbago. Salamat sa iyong presensya sa gitna ng aming mga pagsubok at sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Salamat sa mga taong iyong ginagamit bilang daluyan ng iyong pag-ibig at pagpapala. O Diyos, tinatanggap namin ang lahat ng ito ng may pusong mapagpakumbaba. Naway ang aming buhay ay maging handog ng pasasalamat sa salita, sa gawa at sa pagsunod. Patuloy mo kaming akayin, O Diyos, upang mamuhay ayon sa iyong kalooban at magpahayag ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ito ang aming panalangin ng pasasalamat
Sa pangalan ni Jesus, naway pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng panahon. Naway sumainyo ang kanyang liwanag at patnubayan ang inyong mga hakbang. Naway puspusin ang inyong mga puso ng kanyang kapayapaan na higit sa anumang pangunawa. Naway lakasan kayo ng Diyos sa oras ng panghihina, bigyan ng pag-asa sa oras ng pangamba, at gawing daluyan ng kanyang pag-ibig at biyaya sa kapwa. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen.